Ang kaibigan kong si Mabini. Kwento ni Becky Bravo. Guhit ni Aaron Asis. Pambihira talaga itong si Mabini. Simula nang mag-umpisa ang aming unang taon dito sa paaralan ni Padre Malabanan, hindi ko pa siya naririnig na magsalita. Maliban na lamang kung guro ang kanyang kausap. Kaming mga kaklase niya, maswerte kung paunlakan ng 3 kataga. Narinig ko sina Manolo na anyayahan siyang mananghalian. Si Mabini ay umiling lamang. Pang-ilang ulit na ito sa loob ng 1 buwan. Matagal ko na siyang pinagmamasdan. Tulad ng dati, oras na magsilayas ang maliligalig naming kamag-aral, ilalabas na niya ang kanyang baong tinapay at isusubsob ang kanyang ulo sa isang makapal na libro. Mabini! Tawag ko sa kanya. Napabigwas siya sa gulat. Nilingon ako. Pero hindi pa rin umimik. May palayo ka ba? Tanong ko. Paul, Apple, Puling. Ang hirap kasing bigkasin ng pangalan mo. Dugtong ko. Rio. Ang haba. Di katulad ng sa akin. Primo. Ako nga pala si Primo. Kamusta ka? Nakipagkamay naman siya at ngumiti. Wala siguro siyang palayaw. Kakaiba talaga itong si Mabini. Ayaw na ayaw niyang makihalubilo. Kahit anong himo ko sa kanyang sumama sa mga saraw at pista, mas gusto pa raw niyang magbasa. Hindi kaya siya nauumay sa pag-iisa? Isang araw, binulungan ako ng kaklase naming si Tonyito. Bakit ka ba nakikipagkaibigan dyan sa probinsyano? Katawa-tawa ng manamit. Saksakan pa ng kimi. Sa 10 salita pa lamang ang naririnig ko riyan. Mula nang magsimula ang pasukan. Proldin siguro ang utak niyan. Pustahan. Ngunit, kinain din ni Tonyito ang kanyang mga salita. Bago pa man matapos ang aming klase sa geografiya, pinahanga kaming lahat ng probinsyano. Noong araw na iyon, siya ang pinagdiskitahang uriratin ng bugnutin naming guro. Ngunit, nauwi lamang ito sa pagkabigo. Nang matuklasang isinaulo ni Apolinario ang libro mula umpisa hanggang dulo. Dumating ang panahon ng premyo at pinuntahan ni Padre Malabanan ang bawat klase upang i-anunsyo ang patimpalak na ito. Hindi ako nagdalawang isip nang hilingin niyang magtaas ng kamay ang mga nais lumahok. Lumingon-lingon ako upang alamin kung sino-sino ang mga kasama kong sasali. Nakita kong isa rito, si Mabini. Nilapitan ko siya pagkatapos ng klase. Sa lahat ng aking mga kamag-aral, isa siya sa mga itinuturing kong karibal sa pag-aaral. Pagbutihin mo! Ang sabi ko sa kanya. Ikaw rin. Sagot naman niya. At nagdaop palad kaming dalawa. Ngunit, ang pinagpala ng taong iyon sa premyo ay ang kaklase naming si Diego. Nakamit niya ang gantimpala sa gramatika Latina y Castellana at pati na rin sa analisis y traduksyon Latina.
Mainit naman namin siyang binati. Patuloy naman kaming magpupursigi ni Mabini. Sa susunod na mga taon, baka kami naman ang magwagi. Isang araw ay aking nakakwentuhan si Padre Malabanan. Nabanggit ko sa kanya si Mabini at ang hilaw naming pagkakaibigan. Kadalasan, ako lamang po ang nagsasalita. Tatawa-tawa kong kwento. Naku, iho, ang sagot niya. Nasisiguro ko na hindi man niya alam kung paano ito ipakita. Malaki ang kanyang pasasalamat sa pakikipagkaibigan mo sa kanya. Nalaman ko kay Padre Malabanan ang tinitiis na hirap ng mga magulang ni Mabini. Mabigyan lamang siya ng pagkakataong mag-aral sa Tanawan. Mula noon, sinikap kong bawasan ang kapipilit ko sa kanyang lumabas at maglibang. Pangatlong taon na namin sa paaralan nang makamit ni Mabini ang premyo sa Historia Universal de España y Filipinas en particular. Anong ngiti niya noong araw na iyon nang paligiran siya ng mga kaklase naming isa-isang nakipagkamay sa kanya at hinangaan ang suot niyang medalya. Maya-maya, nang kaming dalawa na lamang ang naiwan sa silid-aralan, bigla kong naisipan na siya ay tanungin, kapag nagtapos tayo sa pag-aaral, ano ba ang balak mong gawin? Gusto ng nanay ko na magpari ako. Sagot niya nang may kaunting ismid. Pare? Saglit na pumasok sa isip ko ang imahe ni Mabini bilang ganap na obispo. Ikaw ba? Tanong naman niya. Balak kong magdoktor. Sagot ko at tinugunan naman niya ng tango. Nagtapos ako sa mataas na paaralan noong taong 1883. Ngunit hindi kasabay si Mabini na pagdating ng ika-5 taon ay bigla na lamang huminto. Gipit man sa kabuhayan, tiyak ko noon na siya ay makakabangon. Simulat sa pool, tiyak ko na mayroong mahalagang tungkulin na nakatakda para sa tulad niyang may pambihirang talino. Ito ay aking napatunayan ng aking mabalitaan pagkalipas ng matagal na panahon na may isang Apolinario Mabini na siyang tagapayo at kasangguni ng mga revolusyonaryong Filipino. Nang muli kong mabalitaan ang aking kaibigan, paralisado na siya mula baywang hanggang talampakan. Ngunit pinagtaksilan man siya ng kanyang katawan, buong-buo pa rin ang matalas niyang isipan. Ang Apolinario na minsang binansagang katawa-tawa at kimi ay kinilalang utak ng revolusyon. Nang ipagdiwang ang ating kasarinlan sa Kawit, Cavite noong ika-12 ng Hunyo, 1878, isa ako sa mga kababayan nating nakipagbunyi. Abot-abot ang aking tuwa nang masaksihan ang pagdating ni Apolinario Mabini, lulan ng isang duyang nakabitin sa posting kawayan. Sa tindi ng galak sa kanyang pagdating, sinalubong pa siya sa daan ni Presidente Aguinaldo. Naroon din ako noong ika-21 ng Enero 1899 sa Malolos, Bulacan, nang lagdaan ni Presidente Aguinaldo ang saligang batas ng bagong pamahalaan. Umupo si Mabini bilang kanyang punong tagapayo at pinuno ng kanyang gabinete. Ngunit maikling panahon lamang
at pinagtaksilan sila ng mga Amerikanong pinagkatiwalaan. Isa-isang hinuli ang mga revolusyonaryo, kabilang si Mabini na ipiniit noong Disyembre ng taong ding iyon sa Fuerte de Santiago. Doon, kami ay nagtagpong muli. Isa na akong mediko at minsay itinalaga na suriin ang kalusugan ng mga nakapiit. Nang madatnan ko si Mabini, tahimik siyang nagsusulat sa isang makitid na mesa. Ako ay tumikhim at nang mapalingon siya, ay binasa ko kunwari ang kanyang pangalan sa aking listahan. Apolinario Mabini. Ang hirap namang bigkasin ng pangalan mo. Wala ka bang palayaw? Paul, Apple, Puling. Bungad ko. At dahan-dahan siyang napangiti. Primo, kamusta ka na? Ang malugod niyang bati. Sumunod ang isang mahabang pangungumusta. Kay tagal ng panahon ang lumipas mula nang kami nasa paaralan ni Padre Malabanan. Labis ang kanyang tuwa na ako ay nagpatuloy sa medisina. Ngunit kung ako ang tatanungin, ito'y munting tagumpay lamang kung ihahambing sa kanyang narating. Kahit nakapiit, patuloy pa rin ang pagsulat ni Mabini ng mga lathalaing laban sa pamumuno ng mga Amerikano. Hindi ka ba natatakot na patawan ng mas matindi pang parusa? Tanong ko nang may pag-aalala. Hindi raw niya nais na manumpa sa bandila ng mga banyaga. Naniniwala ako na ang kailangan nating mga Filipino ay ang karapatan at kapangyarihang mamuno sa ating mga sarili sa halip na magpasailalim sa mga banyaga. Paliwanag niya. Bago ako magpaalam, kinamayan ko siya at mariing pinasalamatan sa kanyang huwarang serbisyo at pagmamahal sa bayan. Paalis na ako nang sabihin niyang puli ang palayaw ko. Tumango ako at ngumiti.